Hey guys, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video guys ay may gagawin na naman tayong another video guys. At yun na nga guys, for today's video guys ay pag-uusapan natin ang 2024 Grammy Awards guys na nangyari kahapon guys, February 5, 2024 guys. At yun lang nga guys, for today's video guys ay pag-uusapan nga natin ang 2024 Grammy Awards, at of course pag-uusapan natin ang 2 awards na napanalunan ni Taylor Swift. At yun na nga guys, bago natin simulan ang ating video, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang i-click ang like, share, at of course, pwede ka rin mag-comment down below guys for any suggestion na vlog guys na itatry kong gawin guys. At of course, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga past at recent videos na aking upload dito sa aking YouTube channel guys. At yun lamang guys. Let's start the video guys. At yun na nga guys, pag-uusapan natin ngayon sa video natin ngayon ang 2024 Grammy Awards. At of course, pag-uusapan natin ang idol ko, ang super idol, I'm very fan of this singer guys. Siya talaga yung paborito kong singer guys. Wala nang iba guys. May only one favorite singer guys, of course si Taylor Swift guys. At yun na nga guys, for this year's 2024 Grammy Awards guys, I of course umattend si Taylor Swift guys. At ipapakita ko sa inyo guys ang kanyang suot na white dress guys for this year's 2024 Grammy Awards guys. At ito guys yung suot ni Taylor Swift guys. Makikita nyo guys na ang sinuot ni Taylor Swift guys ay white dress guys. At yun lamang guys, for me guys ay ito yung pinakamagandang damit niya, nasuot niya sa Grammy Awards guys. Pero yung iba guys, maganda naman guys, pero ito talaga yung white, ito talagang Grammy Awards this year guys, ay ito talaga yung the best dress na sinuot niya guys. Para sa akin talaga guys, ay bagay talaga sa kanya ang sinuot niya na dress guys for this year's 2024 Grammy Awards guys. Speaking of Taylor Swift guys, ay nakasabay rin niya sa paglakad sa red carpet ang singer na si Lana Del Rey guys. Ayun guys, nagkasama nga sila guys sa red carpet guys. For me guys, I'm not a really fan of the singer Lana Del Rey guys, but nung narinig ko yung collaboration nila sa album ni Taylor Swift na Midnight, di ba nag-collab sila sa song na sa album ni, di ba nag-collab sila sa album ni Taylor Swift na Midnight, di ba may kanta sila doon na nag-collab sila na entitled Snow on the Beach guys. Nung napakinggan ko yung boses niya guys, parang na-appreciate ko talaga na maganda din pala yung boses ng singer na si Lana Del Rey guys. Kaya yun na nga, sabay silang naglakad sa Grammy Awards red carpet guys. At yun na nga guys, may nagsabi rin guys na for this year's 2024 Grammy Awards ay mag-perform daw si Taylor Swift guys, pero ang news na yun guys ay fake guys, kasi for this year's 2024 Grammy Awards guys ay hindi magpe-perform si Taylor Swift guys. Para sa akin guys, maganda sana guys kung nag-perform si Taylor Swift guys for this year's 2024 Grammy Awards guys.
Pero hindi siya nag-perform guys. Pero okay lang yun sa akin guys. At sa mga fan ni Taylor Swift guys ay okay naman guys. And otherwise guys ay pag-uusapan natin ang first award na napanulunan ni Taylor Swift guys. At yun na nga guys ay nanalo si Taylor Swift ng Best Pop Vocal Album guys. Kanyang album na Midnight guys. Ito yung sabi niya nga sa speech niya dun guys. Kasi nanood ako talaga guys sa video guys. Sabi niya guys sa yung first award, Grammy Award na napalununan niyo sa gabi na yun guys ay yung category na Best Pop Vocal Album guys. Nanalo siya ng Grammy guys. At sabi niya sa speech na yun guys ay ito ang award sabi niya na ang award na ito ay kanyang 30th Grammy Awards na napanulunan niya guys. At alam naman natin na ang number na 13 ay favorite number ni Taylor Swift or ito yung lucky number niya. At sa mga hindi rin nakakaalam ay ipinanganak noong December 13, 1989 si Taylor Swift guys. At yun nga guys, deserve talaga ni Taylor Swift na manalo ng Grammy Award guys for Best Pop Vocal Album guys sa album niya na Midnights guys. Nung pinapanood ko talaga yung kasi guys, nung nangyari yung 2024 Grammy Awards guys ay nagsuscroll talaga ako sa social media guys at naghanap ako ng update kung may napanalunan ba si Taylor Swift for this year's 2024 Grammy Awards guys. At yun na nga guys ay nanalo siya na kanyang first Grammy Award for this year's 2024 Grammy Awards. At yun na nga ay nanalo siya na sa category na Best Pop Vocal Album sa kanyang album na Midnights. At of course, pag-uusapan natin ang category na Album of the Year. At yun na nga guys ay ang saya ko talaga guys kasi nanalo si Taylor Swift sa category na ito guys kasi ang mga katunggali niya sa category na Album of the Year ay sila yung album ni Miley Cyrus na Endless Summer Vacation, yung singer na si SZA sa kanyang album na SOS. At katunggali niya rin dito sa category na Album of the Year yung album ni Olivia Rodrigo na Guts. At katunggali niya rin dito yung best friend niya si Lana Del Rey sa album niya na There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard guys. At yun na nga guys, I'm so happy guys kasi si Taylor Swift talaga yung nanalo guys sa category na ito guys for Album of the Year guys sa kanyang album na Midnight guys. At yun na nga guys ay nakagawa na naman ng another record-breaking history si Taylor Swift guys kasi 4 times na siyang nanalo ng Album of the Year guys. First yung album niya na Fearless guys. At second ay nanalo din siya ng Album of the Year sa kanyang album na 1989 at ang pangatlo ay nanalo din siya ng Album of the Year sa kanyang album na Folklore. At of course ngayon ay nanalo si Taylor Swift ng Album of the Year sa kanyang album na Midnights guys. At yun na nga guys ay nakagawa na naman ng record-breaking history si Taylor Swift guys. Kasi siya lang yung female artist na nakagawa ng history na nanalo ng Album of the Year na 4 times guys. Siya lang talaga yung artist na
nakagawa ng history na ito guys. Kaya congratulations Taylor Swift. Para sa akin talaga guys ay deserve talaga ni Taylor Swift na manalo sa category na ito guys. Para sa akin guys ay malulungkot talaga ako ng sobra guys kapag hindi nanalo si Taylor Swift sa category na Album of the Year guys. Kaya yun na nga, I'm so very happy guys kasi nanalo nga siya sa category na Album of the Year guys. At nakagawa na naman siya ng history as the first woman na nanalo ng Album of the Year 4 times guys. Yeah. Deserve talaga ni Taylor Swift ang dalawang Grammy na napanalunan niya for this year's 2024 Grammy Awards. Kaya congratulations talaga Taylor Swift, you deserve of all the awards that you deserve of all the awards that you received for this year's 2024 Grammy Awards. At of course, munti ko nang makalimutan guys ay nung nanalo pala si Taylor Swift sa category na Best Back Vocal sa kanyang album na Midnights ay sa last part ng kanyang speech guys ay nag-announce nga si Taylor Swift ng bagong album guys. Doon talaga ako nabigla guys kasi sa speech niya guys, yung natandaan nyo yung nanalo siya sa category na Best Back Vocal Album guys. May sa last part ng kanyang speech guys ay yun na nga guys ay nag-announce si Taylor Swift ng kanyang brand new album guys na entitled The Tortured Poets Department na ilalabas or i-release ngayong April 19, 2024 guys. And I'm so very excited for this new album of Taylor Swift guys. Nung time na talaga yun guys ay nabigla talaga ako guys kasi nag-announce siya ng new album guys kasi diba may mga parang nagtitis kasi parang akala ko rin guys na ang next album na i-release ni Taylor Swift ay akala ko rin guys na ang next album na i-release ni Taylor Swift guys ay yung kanyang Reputation guys kasi di ba alam naman natin na lahat ng mga past album ni Taylor Swift ay kanyang i-recorded niya guys. At akala ko talaga guys na ang next album na i-release ni Taylor Swift guys ay yung kanyang album na Reputation guys. Pero nabigla talaga ako guys at ang mga fans ni Taylor Swift guys na sa kanyang speech sa pagkapanalo niya ng Best Pop Vocal Album guys ay nag-announce siya na mag-release siya ng brand new album na entitled The Tortured Poets Department na i-release or ilalabas ngayong April 19, 2024 guys. I'm so very excited for this new era guys of Taylor Swift. At of course, bago ko makalimutan ay pag-uusapan din natin yung iconic moment yung nanalo si Taylor Swift ng Album of the Year dahil ang singer na nag-present sa category na Album of the Year para kay Taylor Swift ay ang legendary singer na si Celine Dion guys. Para sa akin guys ay iconic talaga yung moment na yun guys kasi si Celine Dion pa ang nag-present ng Album of the Year para kay Taylor Swift guys. Para sa akin talaga guys ay sobra talagang iconic nun guys. Yun nga guys, may nakita din tayong picture guys nung pagkatapos nung 2024 Grammy Awards guys ay may nakita tayo na nag-picture si Taylor Swift at si Celine Dion guys sa backstage guys ng 2024 Grammy Awards guys. Kaya guys, sobra talagang iconic
nung moment guys. Para sa akin talaga guys ay deserve talaga ni Taylor Swift na manalo sa category na Album of the Year guys. Kahit na ano pa mang sabihin ng mga ibang tao guys, kasi yung ang album na ito guys, yung album na Midnight guys, ay ito talaga yung album niya guys na ito talaga yung para sa akin guys ay yung album na record breaking album guys, kasi sa album na ito guys ay for me guys ay napakaganda talaga ng mga kanta guys. At yung mga music video guys ay maganda rin kaya for me guys ay deserve talaga ni Taylor Swift na manalo sa category na ito guys, kasi for me guys ang album ni Taylor Swift na Midnight guys is the best album that I ever heard from Taylor Swift all albums guys. Kaya for me guys deserve talaga ni Taylor Swift manalo sa category na ito guys. At yun lamang guys, dito na nagtatapos ang ating video. At yun na nga, for today's video ay pinag-usapan lang natin ang dalawang Grammy Awards na napanulunan ni Taylor Swift for this year's 2024 Grammy Awards guys. And once again, congratulations Taylor Swift for winning 2 Grammy Awards for this year's 2024 Grammy Awards. You really deserve that, Taylor. You really deserve. Kaya congratulations Taylor Swift. At yun na nga guys, dito na nagtatapos ang aking video. At yun na nga, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan i-click ang like, share, at of course, pwede ka rin mag-comment down below guys for any suggestion of vlog guys na itatry kong gawin guys. At of course, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga past at recent videos na aking upload dito sa aking YouTube channel guys. At yun lamang guys, thank you for watching guys, and see you in my next vlog.